Good morning po mga kasing ko. Dito ako sabay kagising ko lang. Ang anak ko tulog pa. Ngayon gigisingin na natin kasi ano siya, para magligpit ng higaan. Andito siya sa kama niya, yung paborito niyang kama. Yan. Psst! Hoy, gising na anak. Sa sus. Oh, tap. Umaga na, alas 7 na. Iligpit mo na higaan mo. Ay, ayusin mo yan kasi kasagwa tingnan. Ay, iligpit mo maigi. Ano mo siya. My pet. Oh, sige, iligpit mo. Let's put my pet. Bakit kailangan iligpit bawat pagising ang mga unan? Kasi para malinis tignan. Tsaka, bawat umaga, lilinisin talaga ng pagising. Apo. Iligpit ang lahat ng mga hinihigaan. Explain mo sa mga bata bakit importante talaga tapiin ang mga kumot. Oh. Kasi po, kapag may bisita nakakashiya, pati na din po sa magulang. Tsaka nakatulong ka sa magulang na hindi na kailangan iligpit ng mama at papa mo. O, ayusin mo pa yan. Kasi nakalat. Ano mo siya? I-file mo siya maigi. Kasi alam mo, bilang mga bata, kahit maliit pa lang, hindi naman na inano sila na utos ng utos ang mga magulang. Kailangan din matutunan mga bata kasi paglaki nila, malinis ng bahay nila, nakaligpit lahat ng higaan, marami ginagawa sa bahay. Yan, ayusin mo na. Para makita nila yung higaan mo, dami unan. O, explain mo. Bakit ka marami unan? Ba't nagdami mo unan? Kasi masarap. Masarap higaan kapag matutulog. Komportable ka. Komportable ka. At saka ang pagising, pag nagligpit ka, hindi yan otos, di ba? Explain mo. Kaya kaya sinasabi sa inyo ng mamagulang ninyo, magligpit ng higaan kasi nakakashiya po. Kasi pagkagising po natin to iiwan yung higaan na sobrang dumi. Okay, totoo yun. Need talaga iligpit siya para walang kalat, di masakit sa mata. Ayusin mo na lang. Kasi para tapusin mo na yung pagwawalis. Halika na. Tapos na yan. Ligpit na maigi. Ayan. Ayan po higaan niya. Diyos ko, dami ulam. Unan niya. Ulam. Unan pala. Tingnan mo yung unan niya. Ang dami. Hanggang sa taas. Ito na. Ngayon, magwawalis naman daw siya. Pagising lang. Magsinilas siya sa malamig. Okay. Sinilas ka. Yan. Ako, pasensya na kayo nakakalat. Andito po yung mga gamit namin. Ready na kami, umalis papunta probinsya, mga Kaya po, papunta andyan po probinsya. yung laruan kong barko kasi kagabi po, hindi ko po naligpit kasi naglaro po ako. Sige, kunin mo na yung maglinis ka. Yung walis. Sige na. Saan bang walis mo? Lang mga kapangga. 5. Wait lang mga ka-5. Ligpit mo na yan. Yan, very good. Ligpit na yung laruan niya. Ano talaga yung anak ko. Ayaw niya makakalat ng laruan. Yung mga bag na, pasensya. Pasensya mo na yung mga bag namin kasi ready na talaga siya. Alis siya. Yan ang bag namin. Backpack niya, backpack ko. Ayan, okay na. Ayan po. Nawalis yung doon sa pinakailalim mo na, doon sulok. Yan talaga siya, pagising na, nagwalis yan. Kasi gusto daw niya na malinis ang bahay. Yan ang ganda sa batang ito. Walisin mo muna. Ayan. Kanto-kanto ang walis nito. Yan. 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 Yan na, walis siya. Papunta dito ang mga, mga alikabok sa labas. Hilain mo pa doon. Yan. Yan, galing na anak ko. Yan. Yan, Yan na. Anong klaseng walis yan? Anong estilo sa walis? Sa kabila naman kwarto tayo. Tapos na ba dyan? Kunti na lang. Doon sa kabilang kwarto, buksan mo. Yan, buksan mo. I need to clean my privacy. Yan, yung kwarto niya. Kaso din tinulogan. Ayun, dami kami mga nilabahan dito. Ni ate, Yan. Mga bag niya. Nakaready yung mga damit niya. Ito kwarto niya. Yan. Ako nagwawalis. Ayan. Yan talaga siya pagising.
Ano yan? Once turn off the light kasi mag-save tayo ng kuryente. Yun, patay mo ilaw. Oh. Tapos, doon. Yan. Tapos doon naman sa kusina. Galing bata to. Oh. Sipag-sipag ng trabaho. Explain mo nga. Oh, tigil mo na. Bakit kailangan maglilinis din pagising sa umaga? Para malinis yung bahay. Tsaka, komportable. Oo. Yun talaga importante sa bata. Tutulong sa... Gawaing bahay. Oh, bakit ba talaga tutulong sa gawaing bahay? Obligasyon ba ng bata? Opo. Natural lang talaga sa bata na tutulong sa magulang. Di ba? Kaya sabihin ng mga bata, pagising, kailangan natin tulungan natin ating mga mama, papa, tatay, nanay, lolo, lola. Oh. Bakit natin talaga sila tutulungan? Kasi minsan yung mga magulang natin tumatanda na. Tsaka marami na silang ginagawa. Di ba? Di na nila mahabol ang mga trabaho. Di ba? Sila mo nga. Kasi nagtatrabaho ang mga magulang natin para lang mabuhay tayo. correct. Kaya need natin sila tutulungan. Tutulungan natin sila para di sila mahirapan, di ba? Tsaka pag uwi na nila, malinis ang bahay at matuwa sila sa mga bata, sa anak. Di ba? Mga sulok, galing na bata, pupuntahan mga sulok, walis-walis. Importante talaga sa mga anak din, na ang mga anak, pag makita ng magulang, naglalinis sila, nagtatrabaho, matuwa ang magulang, mawala yung pagod nila sa Pagtatrabaho. Oo. At matuwa sila sa mga bata, sa anak. Diba? Mga sulok, galing na bata, pupuntahan mga sulok, walis-walis. Importante talaga sa mga anak din, na ang mga anak, pag makita ng magulang, naglalinis sila, nagtatrabaho, matuwa ang magulang, mawala yung pagod nila sa Pagtatrabaho. Oo. Malaking bagay na nagtatrabaho sila, na pag uwi nila, malinis ang bahay kasi tumulong ang anak. Tulong siya sa anak. Pag uwi ng nanay, tatay, mama, papa, daddy, malinis na bahay niya. Oh. Tapos ang nanay, matuwang, ma-impress siya ng anak na, ay, salamat naman sa Diyos, ang anak ko naglinis ng bahay, di na ako maglilinis. Marami na ako magawa instead sa naglilinis na may nadagdag na linis, di ba? Na natulungan ako ng anak ko na maglilinis. Yun, di ba? Oh. Dito naman sa gitna. Sulis-sulisan mo konti. Doon. Yan. Yan. Sipag-sipag ng mga anak ko. Oh, yun. O, di ba? Kalinis ng bahay na nagwalis ka. Oh, tapon mo na yan doon. Dito sa labas. Linisan mo rin yan. 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 Yung basurahan namin. Yan. Malinis na, oh. Oh, di ba? Ayan. Oh. Sabihin mo pagkatapos maglinis. Hindi pala to. Oh. Mga kasingko, pagkatapos ko gumising at gumawa ng magawaing bahay, gagawin ko naman yung assignment ko. Oh, yan. Yan yung anak ko. Pagkatapos siyang gumising, naka-assignment yan. Yan talaga ang gawain niya. Oh, nagamat daw siya. Yung nakagandahan sa batang ito, kasi kung may magawa siya sa school, hindi niya makaligtaan. Lagi niya ginagawa. Oh. Di ba masarap pakiramdam na matapos ka magising, nagliligpit, naglilinis. Uy, excuse me po. Oh, hatsing. Pagkatapos mo magligpit, di ba? Sarap sa pakiramdam na bahay malinis. Oh. O, ano naman assignment mo? Ano sabi ni teacher? Nagsasagot ka ng math. Wow, ang galing-galing naman magsagot ng math. Oh. Nakasagot na siya. Oh. Bakit kailangan pagkatapos maglinis, magligpit ng mga higaan, bakit sa assignment agad? Explain mo nga sa mga bata. Para ma-checkan ka agad ni ma'am. Oh, para mapakita din sa magulang na nakatapos ka ng assignment. Ha? Importante yon. Explain mo.
kailangan gawin yung assignment kasi para hindi ka mabuli na sabihin ng iba na tamad ka. Oh, yun. Kailangan din masagutan yung assignment. 'Di ba? Importante 'yun, no? Importante ang assignment na masugatan sa bahay para pagdating doon sa school, explain mo. Marami ka nang alam. Yes, totoo 'yun. At saka masarap sa pakiramdam na tapos ng mga assignment galing sa school, no? Na makapasa ka sa teacher, 'di ba? Sabihin mo lahat ng assignment na ang lahat ng assignment kailangan gagawin sa bahay, 'di ba? Explain. Kaya po, kailangan gawin lahat ng assignment sa bahay para magkaroon ng mataas na grado. Yes, very good. Totoo yun. Yun ang importante. Hindi kailangan na, hindi man na matalino ang anak mo, hindi man sobrang galing, basta importante na sagutan lahat. Kaya importante yung assignment, hindi po yung yung matalino. Kasi kapag ginawa mo yung assignment, matalino ka din. Totoo yun. Malaking bagay na marami kang matutunan, di ba? O yun ang importante na tayo mag-aaral. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng mga bata? Explain mo nga sa mga bata. Para mga bata, kaya importante ang pag-aaral kasi para kapag lumaki tayo, marunong na tayo. Yes, may idea na tayo. At saka, ito, Kagaya ng kasabihan, ang eskwelahan ay ikalawa nating tahanan. yes. Meron pang isa, ang guro ay ikalawa nating magulang. Kaya kailangan maging behave kasi kasi napapagalitan, kailangan behave lang para hindi mapagalitan. Para si teacher, di sumakit ulo, di ba? Ulo. Para si teacher, pag walang ingay, walang makulit, ang pagtuturo ni teacher, hindi mahirap, no? Kasi lahat nakikinig. Kasi pag di nakikinig, ang mga bata, si teacher, sasakit ang ulo. At saka ang mga bata, walang matutunan, di ba? Mga bata, dapat makinig tayo kay teacher para marami tayong matutunan kagaya ko. Okay. Maganda talaga marami matutunan kasi pag uwi mo, may nalalaman ka sa school kay teacher, di ba? Kailangan natin si teacher, din natin bigyan ng pasakit sa ulo at di tayo magpasaway. Bigyan ng respeto ang mga guro. Yes, totoo yun. Kaya behave lang tayo, mag-aral ng Mabuti. yes, para sa mabuting Future. okay, yun, totoo yun. Kaya mga bata, mag-aral, makinig sa teacher, at saka susunod lagi sa mga assignment, sagutan lahat, at wag magpasaway ka teacher para ang araw nyo ay laging masaya. Sige, paalam na kay 5. Bye mga kasingko. Okay, Bye. bye.